Buo ang inisyatiba ng pamahalaan sa mabilis na pagresponde sa mga lugar na binaha. Kabilang dyan ang mabilis na declogging, pagsasaayos ng pumping stations, libreng sakay hanggang pagsundo sa mga stranded na pasahero. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng baha-bunsod ng masamang panahon. Ayon sa Transportation Department, agad na ipinatupad ang libreng sakay kahapon sa mga railway transit. Kasunod na rin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Agad ding nag-deploy ang DOTR ng mga truck at bus na epektibo pa rin hanggang ngayong araw. Ang ruta niyan ay Quiapo-Angono, Quiapo-Fairview, Loton-Alabang at Philcoa-Fairview. Marami pong mga bus at truck na dineploy po natin sa iba't ibang rota sa Metro Manila para po sunduin ang mga na-stranded ng ating mga kababayan. Yung pong mga bus at truck na yon ay tuloy-tuloy natin dineploy ngayong araw dahil po tuloy-tuloy pa rin po ang pagbuhos ng ulan at sa kasalukuyan po ay bumabiyahe po ang ating mga iba't ibang mga truck, iba't ibang mga bus. Lahat po ng asset natin pwedeng ma-deploy, dineploy na po natin. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DOTR sa San Miguel Corporation kaugnay ng tubig na nagmumula sa Metro Manila Skyway na nagiging sanhi ng baha. Ayon naman sa MMDA, bumaba na ang bilang ng mga lugar sa Metro Manila na nakararanas ng baha pero tuloy-tuloy pa rin ang declogging efforts ng ahensya. Bagaman gumagana raw ang nasa 71 pumping station, nakaaapekto raw sa efficiency nito ang mga nakukuhang basura. Kanina pong umaga, yung sa isa lamang po namin pumping station, ay may nakuha kaming sofa, ref, at malalaking tipak ng kahoy na mukha pong itinapon sa mga daluyan ng tubig. Ito po mga ganitong klaseng basura ay nakaka-apekto po sa efficiency ng ating mga pumping stations. Kaya po kami, UC Claire, ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po linisin po natin ang ating mga paligid at huwag po tayo magtapon ng basura sa mga daluyan po ng tubig. Patuloy ding nakahanda ang kanilang mga tauhan at assets anumang oras para i-deploy. Meron po tayong 500 personnel, 6 buses, 2 military trucks, 2 rubber boats at 4 aluminum boats at mahigit 500 personnel po na rescue personnel na nakaantabay at ready for deployment. And as we speak, yung pong aming search and rescue boats at military truck ay papunta po ng Malabon para po tumulong sa paglilikas dahil nagkaroon na po sila ng preemptive evacuation. Bagaman may naitalang pinsala, patuloy namang minomonitor ng National Irrigation Administration ang lagay ng mga dam at irigasyon sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.